Hello, sound. Hello, sound. Sound, hello. Okay. Okay na. Ito na, pakinggan mo. Hello. Hello, sound. Okay, may sound na ba ako? Okay. Nice, nice, nice. Ladies and gentlemen, mga Pilipino, mga Pilipina, um, sa loob at labas ng bansa. At ito naman po ay ang pag-usapan natin ay isa napakahalaga, pinakahalaga sa na mangyayari sa atin, sa bayan natin sa pagdating sa halalan. Ito po ay maghuhubog o magsasabi kung tayo nga ba ay uunlad o hindi. Ngayon, ang pag-usapan natin ay patungkol sa top-notcher sa survey na kandidato sa pagkasenador na walang iba kundi si Mr. Erwin Tulfo. Sa ngayon, bumagsak siya ng 5 punto. Siguro naman, ibig sabihin, tumalab na rin yung ating sisiwalat o pag-expose laban sa kanya. So ngayon, kung tumalab, pero nasa number 1 pa rin siya kahit bumagsak siya ng 5 punto. Pero katabla na siya ngayon ni Bongo. Ang problema ko ngayon, puro mga masasama ang staff notcher. Si Bongo pa kasama niya sa number 1. Tapos bumapasok, sumusunod siya, isang Bong din. Hindi ko alam kung ang apelido nito Bong Revilla o Revilla. Pinapalitan niyang apelido Bong Revilla sa Bong Revilla para mataas ang numero niya sa pagpwesto sa official ballot. Kita mo? Lahat na lang ng klase ata na diskarte sa politika, ginagawa ng mga politiko natin. And to think, pare-pareho lang naman sila na walang totoong kakayahan sa para sa gagawing trabaho na nakaatang sa balikat ng sino man na maihalal sa pwesto. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay sinasabi ko nga, umamin pala si Tulfo, si Erwin Tulfo, sa kanyang ipakita ko sa inyo yung nakuha kong certified copy. Certified copy ng COMELEC. Ang COMELEC mismo nabigay sa akin ng ebidensya. Certified copy ng COMELEC yan. Atong certified copy, siguro. Ayan, siguro baka makita nyo o hindi. Ayan, certified copy, nakikita nyo siguro. Mr. Teacher Arts, si Teacher Mark Reacts, si Attorney Libayan, si Attorney Claire Castro. Email nyo lang ako kung gusto nyo manghingi ng kopya. At bahala na rin kayo magkuhan. Ito po ang hawak ko ay sagot niya sa kaso laban sa kanya nung siya'y uupo na sana noon nang uupo pa lang bilang congressman na magre-representa sa tinatawag na ACT-CIS party list. Siya'y uupo sana noon para papalit sa number 3 na nag-resign. So kung papalit siya, baka kaupo siya kung mabibigyan siya ng resolution na pabor sa kanya na iproklama siya ng COMELEC na nanalo na rin pagka congressman bilang nominante ng ACT-CIS party list. Ngayon, ito po yung kaso. Sinampahan siya ng kaso ni Attorney Moises Tolentino Jr. O ito. Si Attorney Moises Tolentino Jr. po ay isang abogado, graduate ng University of the Philippines College of Law. At noong 1970s, matanda na, no? At kanyang pagiging makapilipino ang nag-udyok sa kanya para magsampa ng kaso laban kay Erwin. Nang nababalita sa dyaryo na uupo siya bilang congressman ng ACT-CIS party list, may nagkwento sa kanya, nagkataon, na kaibigan niya na taga-commission on appointments na nagsabi talagang Amerikano daw yan. So, nagka-interest ngayon si Atty. Moises Tolentino. Sinampahan siya ngayon na ipadisqualify na uupo bilang congressman ng ACT-CIS. So, iyan ngayon ang naging basehan niya. May mga ilang piraso siya. Actually, kulang pa ang ebidensya ni Atty. Moises Tolentino. Nag-usap kami kanina. Pero, ang mayabang na sagot ni Tulfo ay siya pa nagbigay ng ebidensya. Ito po, sa sagot niya, nakakabit po ito ang mga ebidensya na, number 1, birth certificate niya po na siya'y isinilang sa Tacloban City. Yan ang una.
Ibig sabihin, nilabas niya doon na siya ay si Erwin Tisiba Tolfo na ipinanganak noong August 10, 1963 sa Tacloban City. So, ito po yung kanyang sinumiti na birth certificate. Ayan. Certified true copy na rin po ito. No? So, next is, ito yung kanyang binigay at siya na rin ang umamin na ang US government sa pamamagitan ng tinatawag na US Embassy sa Manila ay pinadalhan siya ng sulat ng US Embassy na kinansila ang passport na hawak ni Erwin Tolfo. Anong passport na hawak ni Erwin Tolfo? Na US citizen siya, no, sa passport niya. Pero ang siste nakapangalan kay Erich Sylvester Tolfo. Ito po yung ebidensya na sinumiti ni Erwin Tolfo mismo sa COMELEC. Kaya wala siyang kawala dito, certified copy ito. Itong ebidensya na sinumiti niya, nagsasabi po dito sa kanya na ang hawak niya na passport na Erich Sylvester Tolfo ay kinansila. So babasahin ko muna bago natin tatalakayin yung pag-amin niya sundalo siya. Sabi ng sulat nito ng sulat ng consular officer ng Amerika na si Michael Leach, Deputy Chief American Citizen Services and Consul of the United States of America. Sabi niya, Department records show, ibig sabihin Department records ng Department ng United States of America, show that you, Mr. Erich, that you initially executed a U.S. passport application on 1991, in which you were issued U.S. passport tapos on May 24, 1991. Subsequently, on October 19, 2001, you submitted a U.S. passport renewal application, pangalawang passport mo, and were issued U.S. passport number, na may nakalagay, blanco lang number. Additionally, pangatlong pagkakataon na nag-apply ka ng passport, August 5, 2011, binigyan ka pa rin. Tapos pang-apat na pagkakataon, nag-apply ka ng August 2021. So, kung August 2021, pang-apat mo na passport, sa ilalim lahat ng pangalan na Erich Sylvester Tolfo. Na ngayon, ang itong sinabi naman ng US government, US Department of State, sabi na an investigation revealed that Erich Sylvester Tolfo, born on December 30, 1965 in Hawaii, is not your true identity. Sa Tagalog pa, may investigasyon na ginawa ang US government at nagpakita sa investigasyon na si Erich Sylvester Tolfo na nakapangalan sa US passport na binigay sa iyo ay na pinanganak noong December 30, 1965 sa Hawaii o sa Hawaii at yan ay hindi mo totoong ibig sabihin, hindi po ikaw yon. Ang ebidensya ay nagpapakita na ikaw ay si Erwin Tisiba Tolfo at hindi si Erich Sylvester Tolfo. At ikaw, si Erwin Tisiba Tolfo ay pinanganak noong August 10, 1963 sa Tacloban City. At in fact, pinakita din ng US Embassy na sinuko mo yung passport. Ito yung certification, pinirmahan mo. Ito. Ikaw mismo nagsubmit ng ebidensya na yan. At nakalagay dito that the following items were received from Mr. Erwin Tisiba Tolfo on June 27, 2022. Original US passport under the name of Erich Sylvester Tolfo. Number 2, US Social Security card under the name of Erich is Tolfo. Yan. Ikaw hindi ka na makawala, hindi mo na may tanggi ito kasi ikaw ito ang nagbibigay mismo. So ito naman, may isang pahina naman dito nagsasabi na ikaw, pinirmahan mo, Mr. Tolfo, ikaw mismo nagbigay nito ng ebidensya sa Commission on Elections. Na nakalagay rito na I, Erwin T. Tolfo, or aka Erich Sylvester Tolfo, acknowledge the receipt of my U.S. passport
revocation letter on October 11, 2022. Pinirma niya ito at kinikilala niya na tinanggap niya yung sulat na may petsa October 11, 2022. At yung petsang October 11, 2022, yun po yung binasa ko kanina na sulat kung saan nirevoke ng US government ang passport. At ang pumirma dito na nagtistigo ay si Stephen Angel Smith, US Consular Officer din. So, ito ay sinerve sa bahay mo. Pinuntahan ka pa sa bahay mo sa E. Rodriguez. Pero hindi ko na babanggitin. Baka pupuntahan ka ng mga Pilipino dyan sa bahay mo at abangan. Kasi malalaman nila kung saan ka nakatira. Siyempre, ayaw ko rin mangyari yon. May maras na magkarasan na mangyari sa iyo. At ang personal na nag-deliver ng sulat sa iyo ay si Jose Luis Rey. Personal niya binigay kay Mr. Erwin T. Tolpo, aka Erich Stolpo. At tinanggap mo, pinirmahan mo, may pirma ka dito. Ito, pirma mo ito. Mr. Tolpo, pirma mo yan. Medyo malabo lang. Tingnan natin sa camera ko makita. Ay, hindi makita. Teka mo naman. So, anyway, basta may pirma. So, dito, babasa, itong number 3 na binigay niya, Certificate of Nomination sa ng kanyang party list na XCIS. Pero hindi ko i-discuss ito. Ito lang i-discuss ko ngayon. Alin ang sagot niya sa akusasyon sa kanya ni Attorney Moises Tolentino. Babasahin ko sa paragraph ulitin ko, ito po ay nanggaling mismo sa kay Erwin Tulfo. Pinirmahan niya ito under oath. Sabi niya, paragraph number 23. Ito, paragraph number 23. Babasahin ko. Sinabi niya, the contention by Attorney Moises Tolentino that the service of Erwin Tulfo in the U.S. Army casts doubts as to his citizenship is belied by the defenses stated hereunder. Sabi sabihin, hindi yun totoo. Babasahin mo lang depensa ginawa ko. Ayan ang ibig sabihin. So, paragraph number 24, sinabi niya, para maging member, itagalogin ko ng diretsa, para maging member ka ng US Army, ang isa ay kinakailangan ay permanenteng nakatira or permanent resident na may green card na valid. O di kaya, ikaw ay citizen ng United States. Yan ang sinabi niya rito. At ang respondent, siya daw, si Erwin Tulfo, ay hindi rin green card holder. At hindi rin siya naturalized na Amerikano or US citizen. So, ang katotohanan, sabi niya, the truth is, the respondent never applied for naturalization in the United States of America. Ito sinabi niya, na hindi daw siya nag-apply na magiging Amerikano sa Amerika. Pero inaamin niya na siya ay naging sundalo. Okay? So, sinabi rin sa paragraph 25 ni Erwin Tulfo na siya daw ay nakapagsilbi sa US Army nang siya ay nirecruit ng isang Amerikano. Pero hindi niya binanggit kung sino yung pangalan ng Amerikano. Siya ewan ko ba? Ako kaysa isang tao na nag-recruit, nagbigay sa akin na magiging magandang buhay. Hindi ko makakalimutan ang tao. Pero ibig sabihin to, inamin niya, naging sundalo siya. At nasa records po ng Commission on Appointment ng Pilipinas na naging sundalo siya mula 1988 hanggang 1996. 1998 tapos 1991, nag-serve siya sa Iraq War. Pinadala doon, naglumusob doon mga Amerikano, mabuti nabuhay siya. Hindi siya natamaan ng bala. Sana kung natamaan siya ng bala, wala na sana akong problema sa ngayon. Pasensya ka na, Erwin, ha? So anyway, yung sinabi niya sa paragraph 26 naman, nang si Erwin ay kasama ang kanyang pamilya, ay pumunta ko sa Amerika noong 1986 bilang turista. At siya, bilang isang ama at naghahanap buhay para sa kanyang pamilya, ay nagtrabaho daw siya bilang isang bagger in a supermarket. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ang trabaho ng bagger, pero tinawag niya trabaho niya bilang bagger.
kung bagger siya, siguro mga namimili doon sa supermarket, siya naglalagay sa bag, no? Siyempre bagger eh. Tapos, at nung habang natatrabaho siyang bagger, may nakakita doon sa kanya na Amerikano. At inalok siya, gusto mo ba may sundalo sa Amerika? Ganoon ang tanong. Ako sa totoo lang, gusto kong may Amerikano para magandang hanap buhay natin. Kasi mas mataas ang sweldo ron. So, dahil sa kagustuhan niya, tinanggap daw niya yung alok. Pero sinabi naman daw niya sa paragraph 27, sinabi niya sa nag-recruit sa kanya na hindi naman daw siya Amerikano. In fact, turista lang daw siya. Pero sa number 28 naman, sa kanyang sinumiti, sinabi niya, without knowing how it was done, hindi daw niya alam kung paano ginawa, paano nangyari, ay nagkaroon na siya mismo ng mga papel para i-enlist siya bilang kasapi ng US Army. So pagkatapos niyan, ay nakatanggap na siya ng dokumento na Army na siya. Hindi man lang niya binanggit na nanumpa siya pagka-Army. Sige nga, sabihin mo sa akin, Erwin Turpo, kung hindi ka nanumpa. Di ba? Ganun yan. Tagalogin natin. Halimbawa, ako nag-apply ko ng sundalo sa Philippine Army. O, ikaw, Toto Kausing, nanunumpa ka ba? Siyempre, ganoon, first person. Ako, si Toto Kausing, nanunumpa na magsisilbi bilang isang sundalo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagiging sundalo, ay tatahasan kong sinasabi na ako'y magiging tapat at lumaban hanggang sa aking kamatayan para ipaglaban ang bandila ng Pilipinas at ang mga mamamayan nito. O, di ba nasumpa ka? At ako po ay totoong Pilipino. In other words, pag ikaw ay nanumpa bilang sundalo ng United States, sabihin mo, I, Erich Sylvester Tulfo, single, kahit mahilig ka mag-single eh. Kahit marami kang, kasi babaero ka, mahilig ka magsabi single ka. A resident of Hawaii. I was born in Hawaii. I'm a citizen of the United States of America, and I will faithfully and conscientiously serve the U.S. Army until the end of my life. Pero sabihin mo pa, maging makata ka pa, until the last drop of my blood, I will serve loyally and faithfully the United States of America. O, ganun sabihin mo, as a citizen. Hindi naman ka kukunin kung hindi ka citizen. At hindi ka kunin kung papayag ka Amerika na tanggapin ka sundalo na hindi ka citizen, basta green card holder ka. Ibig sabihin ng green card holder, ang residence mo doon ka na nakatira, nirecognize ka na doon ka nakatira. So, ibig sabihin, talagang sigurado tayo na nanumpa ka bilang Amerikano. Although, tanggapin ko ng katotohanan, ang pinangalan mo sa sarili mo, ikaw ay si Erich Sylvester Tulfo, hindi si Erwin Tesiba Tulfo. So, yan ang sinabi niya. O, basahin kong exact words niya. Without knowing how it was done, his requirements and documents for enlistment were processed by people whose identities were not disclosed to him. Aba, ano ba naman? Apply ka ng pagkasundalo, hindi mo kilala kung sino binibigyan mo ng papel. Magpapalo up ka, paano ka papalo up? So thereafter, the respondent received documents stating that he will serve the U.S. Army as one Erich Sylvester Tulfo, supposedly born on December 30, 1965, and was likewise given a U.S. passport bearing the name and birth details. Gusto niya sabihin, gawin ka na sundalo, ikaw, halimbawa, nung magkaaway pang Imailip tsaka Pilikuan, government, ikaw, Imailip member ka, gawin kitang sundalo sa Pilipinas, gano'n na gano'n lang, bibigyan kita ng baril. Ikaw babarilin mo yung mga Amerikano. Bakit magtitiwala Amerikano magbibigay ng baril sa'yo? Kung hindi ka nangnumpa na bilang citizen at kung hindi ka nagpakilala na ikaw US citizen. Ngayon, number 29, sinabi niya, no oath of allegiance was ever taken by the respondent. Hindi daw siya nanumpa bilang Amerikano. Sinabi niya, mangyayari ba yan? Magsundalo ka tapos may passport ka pa? Inamin mo na may passport ka. Inamin dito. Sinumiti mo sa Exhibit 2 mo
na kinansila ang Erich Sylvester Tulfo na passport na binigyan ka ng 4 na beses na passport. Therefore, inamin mo na ikaw ay nabigyan ng passport. At kung inamin mo na bigyan ka ng passport, para mo na rin inamin na ikaw ay nanumpa na ikaw ay Amerikano. Bakit? Sino ba mag-apply ng passport na hindi mo sabihin na Amerikano ka? Bibigyan ka ba ng pasaporte? O kahit sa Pilipinas, apply ka ng passport sa Pilipinas. Nakalagay doon, sa pag-apply mo pa lang nilagay, I'm a Filipino citizen. Ganon. Tapos hiningian ka pa nga ng NBA clearance. Hiningian ka pa ng birth certificate. Mas maluwag nga lang Pilipinas, pero at least kahit alis go, mayroong tinatawag late registered na birth certificate. O, di ba? O ngayon, si Alice Go pa, makonsidera mo na Filipino citizen dahil PK ang citizenship niya. O ngayon, ganun sa iyo. Parang ikaw si Alice Go ng Amerika. Umamin ka, you take the name Erich Sylvester Tulfo as a US citizen. So kung ganun, ang depensa mo dito na sinasabi mo, hindi ka pwedeng bawalan, tumakbo o upo bilang congressman. O ngayon, ang pag-usapan natin bilang senador. Kasi ikaw, hindi ka naman si Erwin Tulfo, hindi naman si Erich Sylvester Tulfo. Ang Amerikano, ang argumento niya, ang Amerikano ay si Erich Sylvester Tulfo, hindi si Erwin Tulfo. Naku, saan ba tayo papunta niya? Anong klaseng argumento niyan? Halimbawa, gawin natin ang passport na pagkain. Napakasarap ng pagkain. Itong pagkain ito ay binibigay lamang para kainin ni Erich Sylvester Tulfo. Kinain mo. Kinain mo lang. Dami-dami na. Matapos mo na makain lahat. Hindi po ako si Erich Sylvester Tulfo. Pwede ba yan? Magagalit ba sa iyo yung nabigay ng tinapay o hindi? Di ba magagalit? So ngayon, pag sinabi mo, ako po pwedeng tumakbong senador ng Pilipinas kasi Pilipino naman ako, si Erwin Tulfo po ako. Hindi naman po ako si Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, meron tayong system, meron tayong circumstance or circumstansya o sitwasyon na may isang tao, nagngangalang Erwin Tulfo, itago na lang natin sa pangalan, Erich Sylvester Tulfo, na nagsasabi, hindi naman daw siya Amerikano, ang Amerikano is si Erich Sylvester Tulfo. Pero inamin naman niya na nagsilbi siya sa pagiging sundalo. At siyempre, pag naging silbi ka ng sundalo, you took that oath of allegiance to the United States government. So, tapos, dito, ngayon, gusto mo na masabihin na hindi ikaw si Erich Sylvester Tulfo, kaya pwede ka. Yun ang argumento mo. Ngayon, tanong, pwede ba yan? Ang sagot ko lang dito, numero 1, may prinsipyo po sa lahat ng klaseng batas sa Pilipinas at sa ibang bansa. May tinatawag po na what cannot be done directly can also never be done indirectly. Dito, pwede sabihin natin indirect ka na Amerikano. So, ngayon, are you now qualified to run? Kasi gusto mo sabihin, palabasin, kahit ibilanggo pa ako ng Amerika sa sala na pagsinungaling at pagiging perjury o di kaya lalapastangan ng kanilang dokumento or falsification, ay Pilipino pa rin ako by heart. Naku, grabe ka naman. Sinakripisyo mo na sarili mo sa kulong para tawagin mo sarili mo Amerikano. Tapos, here you are. Ngayon, kung hindi ka ma-disqualify sa pagiging citizenship, kasi pwede sabihin na Filipino citizen ka pa rin, pero ma-disqualify ka pa rin sa treachery, sa pagiging betrayal. Kaya kung ito nang immediately, impressively, masasabi na may betrayal o ka na kagad. Hindi ka pa umupo, may betrayal o public trust ka na. Di ba? Ganun lang kasimple yan. So, ibig sabihin, ang tanong eventually rito is, accepted as a fact na si Erich Sylvester Tulfo ay tinanggap mo na ikaw yun. Ikaw gumamit ng pasaporte 4 na beses. Kumuha ka ng pera hanggang pension kasi deemed retired ka na sa US service na kanilang requirement ito. Ibig sabihin, tumanggap ka ng pension sa Amerika. Isauli mong pension sa Amerika. Lahat-lahat yan. Isauli mo kung gusto mo talagang tanggapin kang Pilipino. Alam ko malaki, milyones ang pension ng mga
kahit sinong Amerikano, kahit 3 taon lang naka-tour of duty, pag alis mo niyan, libre ka pa mag-aral kahit saang school sa United States of America. Libre lahat yan. So ngayon, ikaw, willing ka ba isauli mo yan? O ngayon, ito, nakalagay dito, ikaw pa nag-submit sa paragraph 29. Sagot mo ito. Sinabi mo na ang kopya ng sulat ng US Embassy na kinansila ang citizenship ni Eric Silvestre Tulfo ay sinabit mo rito as evidence. Next, number 30, sinabi mo, in view of the foregoing, it is clear that respondent Erwin Tulfo never acquired US citizenship. Shit! Sa malagkit. Yan po ang nangyari dito. Ibig sabihin, paglalaruan lamang tayo ng Pilipino ng mga kagaya ni Erwin. So, dito, may unang tanong ako. Bakit ako kinonsidera na nuisance candidate ni Erwin? Paring Erwin din, George Erwin Garcia at mga kakampi niya. Na dahil lang disbarred ako. Hindi naman ako loyal naman ako pagka-Pilipino. Eh bakit dito? Pinaglalaruan na nga ang Pilipinas eh. Bakit hindi nyo hawak ninyong ebidensya nung panahon nagsampa siya noong October 1 to 8 ng kanyang kandidatura bilang pagkasenador? Bakit hindi niyo sa sinampahan motu proprio na kaso na tanggalin ang pangalan niya? Kasi lulukuhin lamang niya ang ating electoral system. Hindi ba panluloko ito harap-harapan sa ating electoral system? Na pinaglaruan mo ba, niloko mo United States, hindi hamas mo ang Pilipinas, lulukuhin mo rin. Bakit hindi nyo dinisqualify kagad to? Buti na lang, masigasig tayo, sumulat ako sa COMELEC 3 linggo bago ibinigay ng COMELEC sa akin ang record mo. At least hawak ko na. Ngayon, maswerte ka, Chinese New Year bukas. Kung hindi lang Chinese New Year, bukas may isasampa na itong ready ng ang petition for disqualification ko laban sa iyo na mababago lang ng konti dahil sa dokumento na tanggap ko. At kasama ko rito yung Graft Free Philippines. At malamang isasama ko rin ulit yung abogado na nagsampa ng kaso sa iyo na si Attorney Moises G. Tolentino Jr. Ito, Graft Free Philippines. Ito po yung grupo na nagsampa ng plunder laban kay ERAP na na-convict si ERAP. At ang kanilang effort, lahat nag-contribute sila. Nag-usap kami kanina. Malaking pera na gastos nila for the endeavor, for the country. But then, personally, silang gumastos. Pagkatapos na nasentensyahan si ERAP, ipardon lamang ni Gloria. Bastosan talaga nangyaring ito. Ito po ang Pilipinas. Mangyayari pa ba yan? Kaya dapat tayo mga Pilipino ipaglaban natin. So ngayon, itong binabasa ko, ito po yung sagot ni Erwin Tulfo sa kasong disqualification ni sinampa laban sa kanya ni Attorney Moises Tolentino. Ito yon sa kanyang pag-upo sana sa bilang congressman ng ACT-CIS party list. Ulitin ko lang, hindi binasura ng COMELEC itong petisyon na ito. Ang rason lamang ay wala na sa oras. Kasi kung disqualification nakalagay po sa resolution ng COMELEC na dapat sinampa yan, hindi na mas later pa sa araw na pagproklama. Yun pala, ang sinasabi ng COMELEC, yung pagproklama ng partido, ACT-CIS. At ang kay Attorney Moises Tolentino naman, ang inag-argumento niya, hindi, yung pagproklama nyo kay Tulfo, hindi yung partido. Pero katotohanan naman na hindi pa siya naproklama nung time na sinampa ito. Kaya lang, ayaw ko lang magitin kung ano nangyari. At may kamay na gumagapang sa kasong iyon. Yun ang tahasang reklamo sa akin ni Attorney Moises Tolentino. Sabi niya, sa Pilipinas talaga, you need not only money, but power as well. Kung gusto mo mananalo ka sa mga kasong ganito. So ngayon, ito na ngayon ang tanong. May nangyari naman na isang kaso nung inappoint siya bilang secretary ng DSWD. At
ang sinabi ng Commission on Appointments, ikaw ay tinatanggihan namin na maupo bilang secretary ng DSWD sapagkat ikaw po ay Amerikano. In other words, ang conclusion ng Commission on Appointment, ikaw ay Amerikano, hindi ka Pilipino. At ang isa pa, sinasabi na dahilan kung bakit hindi ka tinanggap ang iyong pagtatalaga sa iyo bilang DSWD Secretary ay dahil na convict o na sentensya ka ng kasong libelo na 4 na libel cases. So, with this, idagdag ko ngayon ang decision ng Commission on Appointment sa usapin ito, sa mga ebidensya dito, nagkaroon na tayo ngayon ng higher form of evidence. Mas mataas na ngayon ang bigat na ebidensya na ikaw ay Amerikano. Kaya, with that, the Philippines and the Filipinos deserve better servants. Nais ko lang, bago ko mag-close, nais ko lang sabihin, at sabi niya, nais ko lang sabihin sa lahat ng mga Chinese-blooded, ako, ang Chinese ko, konti na lang eh. Pero yung mga kaibigan ko, may kaibigan ako dyan sa San Jose del Monte. Ito matakbo ng Vice Mayor. Sana mananalo, no? Si Councilor Irene Del Rosario. Ay, hindi ko alam, pero ang dugong Bicolana ata ito, yung inchik. Ngayon, anyway, whatever it is, you are a Chinese or a Filipino or a Filipino-Chinese, binabati ko kayo na kong hipatsoy para bukas. Pero, wag nating isipin, hindi kasama sa pagbati ko ang China. Pero ang kasapi lang dito is Taiwan. Lahat ng Chinese-blooded. Kahit yung sa China na mga Chinese, binabati ko kasi iba naman yung tao, iba naman yung bansa. At sa mga Chinese din sa Singapore, sa Hong Kong, sa Macau, nakapunta ko dyan, binabati ko kayo na Kong Hipatsoy. Sa mga Chinese Ilonggo, Kong Hibatsoy. Kasi mga Ilonggo noon sa Batsoy. So anyway, yan lang po masabi natin ngayon. At least, naisisiguro ko na sa inyo, ipakita ko sa inyo, kompleto po ako sa ebidensya. Kung kompleto ako sa ebidensya, ay malamang na to tumataas ng uri ng ating chance natin na mananalo tayo. At hanggang dyan, kikita-kita tayo ulit. Okay? Siguro, bati lang konti, no? Dami naman ninyo. Paano ko batiin kayo sabay-sabay? Pwede ba sabay-sabay? Si Ma'am Pyra Lucas pala, nasa Zamboanga. Hi, sabi daw ni Vice Mayor Irene Bonita del Rosario. Hello, Ma'am Pyra Lucas. Nandiyan ka pala sa Zamboanga, ha? Buenas noches. Si Ivy Grecia. Tapos si Minda Gahi from Rome, Italy. Elibet Hollenberg. Tapos Maria Javier. Grace Da. Nancy Sinisa. Maria Javier. O kasi pa. Ambi Ladap. Liz. Marami. Racket. Saka si Buito. Mayong gabi sa inyo diha. Si Liz. Tapos Jam Balaya. So, technically, wala tayong senator na Revilla ang apelido. Ang apelido niya po ay Bong Revilla, hindi Revilla. Grabe. Kaya kung iboto niya si Revilla, huwag niya yung bilugan kasi walang Revilla doon. Ang apelido, Bong Revilla, hindi Revilla. Liz, nakikinig po ako sa Gedli. Okay. Parang makaisko to, Gedli. Jam Balaya. So, wala. Si Casyong Provinciano, si Rizalina Angco, Anziro, Man is Paraiso, Liz, Rodi Rabi, Pastor, huwag nating iboto mga tolpo. Of course, wag. Kasi gusto niyo ba magkaroon ng T3 sa Senado? Naku naman, wag naman. Tapos Christopher Talabukon, sino pa? Si Rems, ATC Junior, RC Abad, Diosdado Ilarde Pahilga, Eric Sapanda, Amuyong, Thierry Gas. Sino pang iba? John Bromlett. Double T. Hindi ko alam kung tama pag-pronounce ko. Hindi ka basta i-recruit in person. May data sila once na green card ay nasa high school. Padadalhan ka ng letter. Ito nagsasabi si Jane. Kabisado niya, nandun sa siguro ang Filipino-American citizen ito. Si Oscar Totones.
Pero ang Comelec inutil, walang yagballs. Anyway, don't worry ha. Kapag ibasura ng Comelec ang aking disqualification case laban kay Tolfo, aakit ako diretso sa Supreme Court. Kaya naniwala naman ako sa Supreme Court, hindi nakapikit ang mata. At hindi naman sila bingi. Sa tingin ko lang ha. Takot lang. John Kabinbin. Kabunyog, good evening po. Okay. Tapos si Wonder Mike. Sino pang iba? Madami, no? Si Carl Max Short. Tapos si Bing Liwag. Ruel Cagbay. Alvin Ibasco Bagyo. Rinaldo Policarpio. Hello, attorney. Kong, hey, Patsoy. Si Conserito. Conserre, kumusta ka na? sa San Jose del Monte. Tapos si John Baldonado. Si Regine Ford. NDL Game Foul. Josefina Rufino. Okay, yan lang muna ha. Sa pagbabalik naman.